Bagamat hindi na ito tumatakbo, puno na ng mga butas at kinakain na rin ng kalawang. Bakit tila takot dito ang bansang China na isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo pagdating sa pwersang militar? Sa katunayan nga niyan ay kadalasang inaatake ang mga barko sa kapaligiran, ngunit hindi nila kayang galawin ang Sierra Madre. Ano nga ba ang napapaloob sa lumang barkong ito? At bakit ang pagsabihan lang ang Pilipinas na tanggalin ang Sierra Madre ang kaya nilang gawin? Totoo bang may kakayahan ang Sierra Madre na magdulot ng malawakang digmaan? Kaya naman sa video ito, ating alamin ang kasaysayan ng BRP Sierra Madre at kung ano nga ba ang napapaloob dito na kahit mismo ang bansang China ay takot na galawin ito. Nagsimula ang kwentong ito noon pang 1944 bago matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Isa sa mga strategiya ng sandatahang Amerika upang talunin ang mga Japanese ay ang paggawa ng sobra sa 1,000 mga landing ships na ilalayag sa karagatan ng Pacific. Ang sabi naman ng US Naval History ay na isa sa maraming landing ships ng mga Amerikano ay ang USS LST 821 na ginawa upang ilulan ng mga tangke ang laban sa digmaan. Matapos ang gyera at ang pagsuko ng mga mananakop, naging barko panglulan na lamang ito ng mga kagamitan. Kahit ginamit lamang ito ng halos 1 taon sa gyera, ginawaran pa rin ito ng isang Battlestar dahil sa maliit ngunit napaka-importanting kontribusyon ito sa hukbong sandatahan. Matapos ang digmaan ay tumahimik ang buong mundo at nanahimik na rin sa paglalayag ang higanting LST 821. Ngunit ang katahimikan na ito ay hindi nagtagal dahil noong taong 1955 lumiyap ang gyera sa Vietnam. Sa bago nitong pangalan na USS Harnett County, muling ginising ang natutulog na landing ship upang sumaling muli sa isa na namang labanan. Ngunit bago itong isinabak ay dinagdagan ito ng mga bagong battle upgrades. Hindi lamang ito naging isang landing ship, ngunit mas marami ang naging kakayahan ng barko. Dinagdagan lang naman ito ng mga 40mm machine guns at helipad para sa mga attack helicopters tulad ng Bell UH-1 Iroquois. Ilang taon itong nagsilbi sa Navy ng Amerika upang hadlangan ang mga komunista ng Vietnam. Sa huli, dahil sa kakayahan ng USS Harnett County, maraming buhay ang nasagip nito at ilan sa mga tauhan ang pinarangalan ng 9 na Battlestars, 3 Navy Unit Commendations, at 2 Presidential Unit Citations. Nung umalis ang Estados Unidos sa labanan, ibinigay ang barko sa South Vietnam at bininyagang muli sa pangalang RVNS Maido. Kung kahanga-hanga ang barko noon ay mas kinagiliwan ito noong taong 1975 nang ginamit upang sagipin ang mga 3,000 refugees mula sa mga kamay ng komunista sa Vietnam. Sa mga sumunod na taon, isang ugnayan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ang naganap at ang veteranong barko ay napunta sa sandatahang pandagat ng ating bansa. Tinuring ang paglipat nito bilang isang karangalan at pinangalanan itong Barko ng Republika ng Pilipinas. Bakit nga ba ito kinakatakutan ng mga komunista? Ilang taon nang nakalipas nung napasa kamay ng Pilipinas ang veteranong barko ng Estados Unidos. Mga taong 1990s, nung tinawag itong BRP Sierra Madre o sa Tagalog ay Ina ng mga Bundok. Ang Sierra Madre ay pangalang kilala ng mga Pilipino ng Cagayan at Quezon. Nasasakupan nito ang pinakamalaking protektadong kagubatan sa probinsya ng Isabela. Marahil ito ang dahilan kung bakit napagpasyahang pangalanan ang barko na Sierra Madre. Sa dahilang ito ay hindi lamang barko pandigma, subalit simbolo rin ng pagprotekta ng Pilipinas sa nasasakupan nito. Subalit marami pa rin ang nagtatanong kung papaano ito napunta sa pangalawang Thomas Shoal, kalapit sa mga isla ng Spratly. Nangyari ito bago matapos ang taong 1990 nung nagsimulang gumawa ng mga istruktura ang bansang China sa West Philippine Sea. Ngunit napag-alaman lamang ng gobyerno nung ang mga maliliit na gusali ay naitayo na ng mga Chinese. Ayon sa ulat ng